Magandang araw po sa ating lahat at ngayon po ay identify po natin kung asan po yung deposito. Ipipinpoint natin kung asan yung deposito po doon sa marker na yon. Okay, so doon sa cave marker po na yon ay i-identify naman natin kung saan doon deposito. So ngayon next is nalaman natin niya yung cave is dito banda. So ito yung creek na dumadaan sa ibabaw ng cave. Okay, so ito yan, yung creek na yan. Ito yung kabilang creek na isa. So alam natin na yung cave ay nandito sa baba nito. So nasa baba nito. Siyempre So yan, sa baba nito. Ngayon, i-identify naman natin yung kung saan yung deposito. Okay, so yung deposito po ay nasa tawag ito, kaliwa po ng cave. Kanan pala, kanan. Okay, so kanan pala ng landmark na creek. Dito banda po yun. So dito banda. Okay, so paano natin nalaman yun? Makikita natin sa stone map mamaya. So basta ito yung creek na to. Ito yung landmark. Okay, so yung deposito na banda ay dito banda. Okay, so dito banda yon yung deposito. Okay, so paano natin nalaman? At meron pa pong isang deposito part dito. Okay, sa left side naman ng cave. So malalaman po natin yan mamaya. So tignan po natin kung paano natin nalaman na sa left and right po ng Dead Creek na to yung deposito na nasa ilalim po, ay nasa cave po sa ilalim. So tignan po natin yung marka. Puntahan po natin. Okay, so ito na po yung marka na po natin. Napapansin po natin ay nandito. Okay, so ito po yung landmark na creek. So diba ito yung creek na landmark na Red Creek na dumadaan sa babaw ng cave. Okay, yan. Okay, sa surface po yan, sa surface. Then makita natin sa left side po niya. Okay, ay sa right side pala, sorry. Sa right side po natin, dito natin makikita yung deposito. So nandito pa na po, nakasuksok sa gilid ng cave sa right side. Okay, so malapit dito sa may part ng creek, kasi creek. Okay, so malapit sa part ng creek, hindi po papasok doon sa bundok. So yan po ay cave lang, pero merong cave dyan papasok sa bundok, pero yung deposito ay nasa malapit lang po sa creek. Okay, at dito po yan. Okay, so yan po yan. At ang pangalawa po ay may makikita po tayong deposito. So ito yung creek nga po, yung landmark na creek na yan. Diba? Dito yan. So ito yung creek na karugtong dito sa ibabaw ng cave. At nandito po rin po sa right side. Sa left side pala, sorry. Left side yung isang deposito. So ito po yan. Okay, so ito po yung may isang deposito po dito. Okay, yan po. At yan po ang ating isang pag-aanalas kung saan yung deposito. At meron din pa pala dito sa may part ito, sa cave na to. Okay, doon sa left side niya meron po tayong deposito din po na isa. Ito po nag-i-indicate po ng deposito. Kaso lang ito ay naka-rock enclosed treasure. So ito ay naka-rock enclosed treasure. So ito po. At possible po siya, naka-tunnel po siya doon sa loob ng cave. Okay, so may papasukan ka pang tunnel bago mo makuha yung deposito. Okay, so sa bandang left side po ng tunnel yung deposito.
So, yun na po. So, ganito lang po yun. So, mapapansin po natin yan po ay isang marka po. Yan po ay tunnel pressure po at saka rock enclosed pressure. Okay, pero nasa tunnel po siya. So, nakatunnel po siya mula dun sa cave. Papasok pa po. Okay, sa left side po ng cave. Okay, so papunta doon at naka-rock enclosed siya. At nasa left side po ng tunnel yung deposito. Okay, so yan po ang ating analysis. Pagbasa lang po sa kung saan po ang deposito sa cave na to. At balikan po natin yon para maintindihan natin na maigi. Okay, so yan yung creek po na dumaan sa cave sa ibabaw. So ang deposito po ay nandito, yung isa dito sa part na to na may isa dito, and then yung isa naman ay dito banda. So nandito lang po yung isa na deposito, and then yung deposito na isa ay sa loob ng cave sa ibaba ay meron pong tunnel na papunta po doon. So hindi natin po alam kung pero may deposito doon sa dulo po yun, kasi yun po yung tawag ito, doon po nilagay. So possible sa left side po ng tunnel. So pero possible din po na yung nandun doon may arko doon na gano'n na may dot doon, ay possible po din po na tunnel po yun. Okay, palabas po yun. So papunta sa baba po yun. Pero may laman po yun sa left side po niya. Okay, so possible na yun po yung entrance ng ating cave po na ito. Okay, so ganun po yung pag-analyze po natin dito sa lugar na to. Tandaan po natin, malabo po na dito ang entrance. Imposible po yun. Kahit mga hapon sa ganitong klase ng tubig, hindi po pwedeng dito sila idadaan. So yun po yung gagawin. So ibig sabihin, nasa ibaba po yung tunnel. So possible na nasa ibaba po yung tunnel. So yun po ang ating mai-share ngayon lang po na maikli po. So maraming salamat po sa panonood. God bless po sa ating lahat.